Best place in the world. Sayang yung words na ito na sinisira lang din ng karamihan. Hindi tulad talaga dati 8 years ago. Hindi ito ganito pero napakalinis. Ang tubig sa baba, pwede kang maligo at naalala ko pa yung mga bato doon na napakalaki. Doon kami pumatong. Dito ka lang magtataka sa Saudi Arabia kasi nasa kalagitnaan tayo ng disyerto pero may tubig dito sa pinakababa, di ba? Tayo pupunta bukas ng heat cave. Gabi pa lang inaayos na namin at pinapakondisyon muna namin lahat ng mga kailangan upang bukas ay ready na. Good morning mga kajibog. Habang maaga pa, tayo magkakape muna. Kasi medyo malayo-layo kasi yung biyahe natin. Ayan, okay na sila. Naka-ready na talaga sila. Alas 6 na ngayon. Alis na kami kasi yung iba din doon naghihintay doon sa kanilang flat. At hinihintay na kami. Medyo kanina pa at nasa labas na sila. Kasi nang dahil sa akin, kami nalilate. Tara. Kami naka-ready na at medyo 6 plus na pero malamig pero napakaganda ng panahon ngayon. Layo-layo yung biyahe namin, mga 70 kilometers yon. Tara, sabayan nyo kami. Ingat sa aming biyahe. Ang usapan namin kasi alas 6 nandun na kami sa kanila. Panahon ngayon. Tanga, kaliwa yung sign niya pero pakanan. Ito yung mahirap sa pagbabike kasi malakas yung hangin tapos sumalamig pa. Yun yung nakakapagod sa pagpipidal. Malapit na kami doon sa kasamahan namin na naghihintay. Nakita na kami lahat. Masaya to. Kaya sabayan nyo kaming maglalakbay patungong heat cave mga kajibog. Tara, yung mga kasamahan ko ang lalakas dito. Oops. Tayo sa kabila. Lalaki ng mga nakasalubong natin. Habang kami papalay doon sa aming pinanggalingan, ito din yung ulan, palakas ng palakas din. At ang hangin ay parang lalong lumalakas. Ito yung nasa unahan, ito yung pinakamalakas doon sa amin. Yung pangalawa, yun yung pangalawa din sa pinakamalakas. Laging kalaban yan doon sa mga international bikers competition. Yun yung napakalakas din. Napakalakas kumain. Napakaganda sana ng panahon at sana naman ito hindi ipagpatuloy niya ang plano ng ulan na ito'y bubuhos. Huwag naman sana. Kasi ngayon ay ipagpatuloy namin ang pagpunta doon sa heat cave. Buti na lang medyo nawala naman yung hangin. Yung patak na ulan yung nawala na at medyo nag-ibang na rin yung panahon. Mga kasibog, ito yung papuntang Banayad. Napakaraming tao dyan sa Banayad kasi nandyan yung mga ibang lahi naglalaro ng cricket. Ito yung mahirap sa pagbabike mga kajibog. Ito yung sumasama yung buhangin habang tayo nagpipidal. So ngayon nandito kami sa entrance ng Banayad at papasok na kami at dito na kami mag-shortcut pupuntang Alhit. Tara, sabayan nyo kaming magpipidal ng rough road. Yung tatlo na napakabagal nila. Kaya kaming dalawa talaga ni Sir John, yun yung pinakamalakas. Ganda, kaming 5 lang. Ganito yung
biyahe namin. Nabuti nga lang is nakikisama din yung kalangitan at nakikisama yung panahon sa atin upang ipagpatuloy natin ang biyaheng Alhit. Tara, sabayan nyo kaming magpadyak na napakalayo, 70 kilometers na. Dito tayo sa Bacala muna at bibili tayo ng tubig kasi tayo nauubusan. Sa ngayon nakikita na natin yung Alhit Cave at yan kunting padyak na lang. Nakikita na natin yung Alhit Cave. Ayan o. Kasi yung dati kasing pagpunta namin dito, hindi pa ganito. Dito na kami. Kung ikukumpara natin sa ngayon, napakalaki na ang pinagbago. Nakakalungkot naman talagang pagmasdan yung magandang tanawin. Ito'y pababa tayo. Maganda ito dati nung 8 years ago kaysa sa ngayon. Magandang tubig, maganda yung tanawin. Hindi na maganda yung tanawin, hindi katulad talaga dati. Napakaganda naman at nakabalik tayo dito upang ating naman itong bibisitahin. So nandito na kami at kararating lang namin at medyo pagod, pero easy lang yan sa amin kasi talaga kami ay mga bikers talaga kami. Hindi ba? So bago ang lahat, kakain muna kami. Hindi talaga mawala yung chibuga natin habang tayo nagbabike. Magmimerienda lang muna tayo dito. At nandito yung mga sakit talaga ng pakis. Sorry, naka-record pala. Yan ang aming mga chibugan muna. Ayun o. So ngayon papahinga muna kami dito at napakaganda ng ating panahon at nakikisabay sa ating pagpapadyak. Tapos na kaming nagmimerienda, bababa kami. Pero hindi na ito gaano kahirap nung dating pagpunta namin dito. Yung dati kasi ang hirap ng bumaba dito as pababa talaga, tapos ang lalaki ng mga bato, tapos may hawakan pa yun dati. Pero sa ngayon wala na siyang hawakan, pero hindi na siya masyado mahirap pababa kasi ito parang yung daanan talaga niya iba na. Hindi na siya mahirap masyado. Ayun, hindi pala nakakatakot kasi may tao pala. Nandito pa kami sa medyo pababa pa at may tao doon. Tao ba yan? Ayun, may tao pala. Yan, totoong tao talaga. Napakaganda sana dito. Yung dati. Hi. Good morning. Good morning, how are you? Fine, thank you. Yes. Enjoying your time, huh? Thank you. Nakakasad tingnan kasi ito'y naalala ko pa yung bato na yan. Diyan pa kami, pumatong pa kami nung dati at nangaligo. Napakarumi kasi ang dami na siyang mga basura dito na nakaano. Yan, ang daming tao dito dati. May malaking bato doon sa dulo, pero hindi ko alam kung nasaan na yung bato dyan. Meron din doon bato sa gitna doon, dahil lang din mga tao bagra, karamihan talaga dito naliligo tapos kumakain at pinag-iiwan na lang yung mga basura nila. Kaya ito yung nangyari. Malinis ang tubig kaso lang ang dami siyang mga basurang lumulutang, ang daming vandalism. Ito yung paakyat. Yung makita ibang lahi pero nakakahihirapan siya. Yan, ito yung si Siri, ito yung kasamahan natin kasi tara na, parang kinikilabutan na ako. Aakyat na at pabalik na kami. My friend, how are you? Good. Nahihirapan siyang umakyat. Take care, my friend. Once na madulas ka doon. Ayun, gulong-gulong ka talaga doon sa bababa. May mga ibon din naman siyang nasa baba. Pero bihira na lang, hindi talaga tulad nung dati na hanggang dito may mga ibon. Hindi ka na natin na nandyan. Ang hirap. Napakaganda sana ng sa baba.
pero napakapangit na ng tubig niya. Hindi katulad nung dati. Nakakasad pagmasdan talaga yung nangyayari dito sa heat cave nito. Nakakasad tingnan. Ang bala kasi nila, dadalhin nila yung basurahan kasi napakaraming basura doon sa baba. Ayun yung problema kasi dito sa mga dumadayo o tumitingin dito. Kasi nag-iiwan ng mga basura, nag-iiwan ng mga vandalism. Napakaraming pinag-iiwan nila na hindi man lang dapat gawin ito sa mga ganitong mga pasyalan. Ito yung pagpasok mo pa lang dito sa entrance ng Al Heat Cave, mga kachibog. Ito yung makikita mo. Dito sana yung pahingahan. Best place in the world. Sayang yung words na ito na sinisira lang din ng karamihan. Pagpasok mo, napakapangit na talaga ang tingnan. Nagpapahinga kami kasi napapagod kami mula nung sa baba kasi ang hirap umakyat. Papahinga muna kami habang ito ay umaambon pa. Balak pa na sana namin akyatin na yun dun sa gilid, pero kasi ito nag-iiba na yung panahon at aalis na kami kasi ito mahirap na kasi maabutan pa kami ng nakapalakas ng ulan. Kaya ingat sa ating lima, kaya hindi naman sana lalakas. Tara, sabayan nyo kaming pauwi habang umuulan. Tara! Nakaalis na kami doon sa heat cave, pero kasamaang palad inabutan kami ng ulan. Pero hindi naman gaano kalakas, tamang-tama lang talagang mabasa kami. Kaya pang magbike. So kaya nandito kami sa silong ng isang punong kahoy. Medyo malapit-lapit na sana kami. Kaso lang medyo pumutok yung isang gulong sa mga kasamahan natin. Okay na siya kasi tubeless yung gulong niya, kaya hindi na tayo naghirapan upang palitan siya ng gulong. So tara na! Sa wakas mga kachibog, kami nakarating din kami sa bahay at medyo pagod at grabe talaga kasi umuulan din kasi at basang-basa kami. Grabe sakit pa ng katawan. Thank you for watching.